Magandang umaga sa inyong lahat. At tayo po ay nasa ikatunang araw ng ating Flores de Maria. At katatapos lamang natin yung pag-aalay ng una nating bulaklak, yung buwanan nating, yung gagawin natin, yung ginagawa nating assignment sa buong isang buwan, yung pagdarasal ng 5 misteryo ng banal na rosaryo. At mamaya po, ay magsimba kayo sa ating mga online masses. Ngayon naman, tignan natin ang ating ikalawang bulaklak na iaalay sa mahal na Birhen sa umagang ito. At ito po yung ikatlo na sa araw na ito, kamali akong basa. No, sa araw na ito ay magdasal ng Aba Ginoong Maria tuwing maririnig ang tugtog ng oras. Ang ibig sabihin nun, every hour, at the beginning of every hour, pray one Hail Mary throughout the day today. Okay? So yun ang assignment natin sa araw na ito, ang pagdarasal ng Aba Ginoong Maria sa simula ng bawat oras ng araw na ito. Okay po? So yun ang assignment natin sa araw na ito. Ngayong bagamat linggo, na meron tayong Flores de Mayo, kasi nga ang sabi nga ni Padre Sevilla na ang Flores de Mayo ay isang buwang paglilingkod sa mahal na Birheng Maria. Kaya wala tayong day off, okay? Wala tayong day off ngayong Mayo na ito. Ang pagninilaya natin sa ikatlong araw ay tungkol sa karangalan at kadakilaan ng ating kaluluwa. Actually, magaling original niya. Sabi niya, tungkol sa karangalan at kaginoohan ng ating kaluluwa. Ngayon, ang sabi ni Father Mariano Sevilla, alalahanin at pag-isipan natin sa araw na ito yung malaking halaga mo, yung malaking halaga ng bawat isa sa atin dahil sa kadakilaan ng ating pinagmulan. Okay? Sino ba ang lumikha sa iyo? Sino ba ang lumikha sa akin? Di ba ang lumikha sa bawat isa sa atin ay ang mga kamay ng Diyos? At kanino ba tayo nakalarawan? Kanino ba tayo inihuwad? Tayo ay nilikha ng Diyos na kalarawan at kawangis niya. At hindi ito isang pagmamalabis, hindi ito isang talinghagang pangusap at some mysterious statement, kundi ito'y katotohanan. Sa simulang-simula pa lamang ng banal na Biblia ay sinasabi sa atin na dakila ang pinanggalingan ng tao kasi ang tao ay nilikha ng Diyos at ang tao ay nilikha na kalarawan at kawangis ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos ay ginawa ng Diyos ang lupa, ginawa ng Diyos ang tao, ayon sa mula sa lupa ay ginawa ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. At kung iisipin natin, na ang bawat tao na lalang ng Diyos, ang bawat tao na nilikhang kawangis ng Diyos, kamukha ng Diyos, ang bawat tao ay mahalaga at ang bawat tao ay mayroong dangal. Okay? Mayroong karangalan. Kaya nga, ang sabi ni Padre Sevilla, sabi niya, ikaw, di mo man lamang pinag-iisipan yung kadakilaan mo. Okay? Hindi mo man lamang pinag-iisipan yung kadakilaan mo. Ito'y isa sa mga pamosong mga salita ni Pope Benedict XVI. No? Saya, you and I, we are created for greatness. Na tayong mga tao ay nilikha ng Diyos para sa kadakilaan, para sa kaluwalhatian.
At ang nakakalungkot nga lamang, hindi natin pinag-iisipan yung kadakilaan na siyang tadhana ng ating pagkatao. Bagkus, pinahahamak natin sa kasalanan ang napakagandang larawan ng Panginoon. Ang inilalagay natin sa kasalanan ang napakagandang pagkakawangis ng Panginoon at hinahalinhan natin ito ng larawan ng demonyo o yung larawan ng kasalanan. At yan nga, alam po ninyo mga minamahal kong kapatid, ang isang bagay na dapat nating ipamulat sa ating mga kabataan at lagi nating isaisip na ang katawan ng tao ay hindi nila ginawa ng Diyos para sa kahalayan. Okay? Ang katawan ng tao ay hindi ginawa ng Diyos para sa immoralidad. Si Saint Paul ang nagsabi nun, God did not create our bodies for lust. Okay? Hindi niya nilikha ang ating katawan para sa kahalayan at para sa kasalanan. Kaya kung tutuusin, nakakalungkot isipin kung paanong, halimbawa, yung pagkatao, marami sa atin, ginagamit natin yung kabataan, ginagamit natin yung kagandahan ng ating katawan, binibilad natin ang kagandahan ng ating katawan, at para bagang dahil diyan ay winawaksi natin at winawalang bahala natin yung ating karangalan bilang kawangis ng Diyos. Kaya nga sabi nga ni Father Sevilla, sabi niya, isipin mo na lang, isipin mo naman, dili-dilihin mo naman, ang laki ng halaga at kamahalan mo dahil sa halagang ipinantubos sa iyo. So hindi lamang tayo nilikha ng Diyos. Ang tanong dito ay, ano ba ang ipinantubos ng Diyos sa ating pagkatao? Si San Pedro mismo ang nagbibigay ng sagot na hindi tayo nabili sa mumurahing halaga ng ginto at pilak. Bagkus, binili tayo sa halaga ng dugo ni Hesu Kristo, ang dugo ng walang bahid at walang dungis na kordero. You were bought not at the cheap price, not at the measly sum of silver or gold, but rather you were bought at the price of the blood of Christ, the blood of a spotless and unblemished lamb. Okay? So sabi niya, napahamak tayo at napapahamak magpakailanman. Kaya ang tanong, sino ang tumubos sa iyo sa kapangyarihan ng demonyo? Di ang Ama na nasa langit. Anong pinantubos niya sa iyo? Ginto ba? Pilak kaya? O mga batong mahalaga? Hindi lamang mga iyan, kundi higit pa. Walang hanggan ang kahigitan at walang hanggan ang kamahalan. Ang pinantubos sa iyo ay ang buhay at ang dugo ng kanyang mahal na anak. Okay? Ang isang, at maganda ito, lalo tigit ngayon yung araw ng linggo, araw ng Panginoon. Araw na kung kailan ay inaalala natin ang mabubuting gawain ng ating Panginoon. At ano ang mabuting gawain ng ating Panginoon? Ito ay walang iba kundi ang
ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay. At linggo-linggo, ginugunita natin ito, linggo-linggo, pinagdiriwang natin ang alaala na yan sa pamagitan ng banal na misa, sa pamagitan ng banal na Eucharistia. So, ang isang buhay na lubhang mahalaga, ang isang buhay na lubhang mahalaga, isang buhay na pinanggugugulan ng di sasang-ayon ay ipinapahamak mo at niwawalan mo ng halaga dahil lamang sa isang kaululan at walang kabuluhang bagay at sa sandaling kaluguran, sa sandaling kaligayahan. Isipin natin kung gaano natin winawalang halaga yung pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na pinambili niya upang mapatawad tayo sa ating kasalanan. Pero madali nating kinakalimutan iyan bilang kapalit ng kaululan, foolishness, at bilang kapalit ng walang kabuluhang bagay o bilang kapalit ng sandaling kaligayahan. Winawalang halaga natin ang pagpapakasakit ng Panginoon kapalit ng mga bagay na walang kabuluhan at kapalit ng mga bagay ng mga sandaling kaligayahan. Ngayon, sabi niya ay pag-isipan mo pa ang laki ng kamahalan mo dahil sa kaluwalhatiang itinalaga sa iyo. So, ganito tayo na. Tayo ay dakila dahil nilikha tayo ng Diyos na kanyang kawangis at kanyang kalarawan. Tayo ay dakila dahil sa binili tayo hindi sa mumurahing halaga ng ginto at pilak, kundi sa halaga ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero yung pangatlong maganda, tayo ay mahalaga dahil sa kaluwalhatiang nakalaan para sa atin. Anong kaluwalhatiang ito? Well, tayo ay mga anak ng kataas-taasang Diyos, kataas-taasang hari ng buong sandaigdigan. Oo, ampon tayo, pero mga anak pa rin tayo ng Diyos. Mga anak pa rin tayo ng hari ng sandaigdigan. At kung iisipin natin yung nakasulat sa Apokalipsis, kung iisipin natin yung mga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, okay? Nakatalaga tayong maupo sa mga trono na malapit sa kanyang trono. At nakatakda tayong kasama niyang maghahari. We are destined to be enthroned together with Him and to reign with Him. Minsan din natin naiisip yun, no? Yung dakilang kinabukasan na nag-aantay sa atin. That we are set to reign with Christ for all eternity. No? We are set to be like shining stars for all eternity. Ang sabi nga niya, kung ang isang anak lamang ng hari dito sa lupa na nararapat putungan ng korona balang araw ay gayon na ang pag-iingat at pagpupumilit sa palasyo ng kanyang anak, ng kanyang ama sa paggawa't pag-aaral ng ikararapat niya sa nasabing korona. Di ba yung
Minsan naisip niyo ba, ano bang ginagawa ng mga crown prince? Yeah? Ang swerte naman ng mga crown prince, ano bang ginagawa nila? Well, kung titignan niyo ang storya ng kanilang buhay, hindi lang sila panay laro. Kundi dahil sa nakatadhana silang balang araw uupo sa trono ng hari, ginugugol ng mga prinsipe ang kanilang oras para magsanay at mag-aral para maghari siya ng mabuti balang araw. So, sila ay nagsasanay, nag-aaral para sa ikararapat niya sa kanyang korona. Ngayon, kung ganon para sa mga luluklok sa mga makalupang trono, di lalo pa kayang pag-iingat at pagpupursige ang dapat mong gawin upang maging marapat kang magkamit ng koronang walang hanggan doon sa langit. Okay? Kung ang isang prinsipe na magmamana ng trono at korona dito sa lupa ay gayon na lamang ang pagpupursige, gayon na lamang ang pagsasanay, gayon na lamang ang pag-aaral para maging karapat dapat umupo sa trono at para maging karapat dapat magsuot ng korona, di lalo na tayo na nakalaang umupo sa mga trono, na nakalaang magsuot ng mga korona, lalo tigit mas kailangan nating magsanay, magpursige, mag-aral, para maging karapat dapat sa tronong mamanahin natin, para maging karapat dapat sa koronang susuotin natin. Kaya nga minsan nakakalungkot yung minamani-mani lang natin ang buhay Kristiyano natin. Minamani-mani lamang natin yung pagiging mga Kristiyano natin. Hindi natin masyadong binibigyan ng halaga, hindi pinag-aaralan, hindi pinagpupursugihan. Minsan nakakalungkot yun. Kasi hindi natin sinasanay ang ating sarili para maging karapat dapat sa kaluwalhatiang nakalaan para sa atin. Hindi natin sinasanay ang ating sarili para sa koronang makakamit natin. Okay? Magkakamitan ng koronang walang hanggan sa langit. At ikaw na tinitingala na magmamana ng paraiso, anong ginagawa mo para maging karapat dapat ka sa paraiso? Okay. Anong ginagawa mo? Anong pinagkakaabalahan mo? Okay. Anong pinagkakaabalahan mo para maging karapat dapat ka sa paraiso na iyong mamanahin? Okay. Nakakalungkot na ang pinagkakaabalahan natin kadalasan ay ang pagkasubasob sa karumal-dumal na putik ng kasalanan. Ang galing ng pag-Tagalog nito. Sa karumal-dumal na putik ng kasalanan, na para bagang hindi tayo tao, kundi para tayong mga aso. Para tayong mga hayop. At ang sabi niya, hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba natatakot na hindi ka pamanahan ng Diyos? Are you willing to give up heaven for some pleasure that passes away?
Are you willing to give up heaven for some treasure and some honor that will not be very lasting? Kaya ang sinasabi nga ni Father Sevilla, sabi niya, hindi matitiis ng mahal na birhen na magamit sa kasalanan ang isang bagay na inialay na talaga sa Kanya. Kaya nga, importante yung pagdedebosyon natin ito ng Flores de Mayo. Kasi sa pamagitan ng paglilingkod natin sa mahal na birhen, iniaalay natin ang ating sarili sa Kanya. At ang sabi ni Father Sevilla, hindi matitiis ng mahal na birhen na magamit sa kasalanan ang isang bagay na inialay ng talaga sa Kanya. Paano niya matitignan na marurumihan sa kasalanan ang isang kaluluwang inialay sa Kanya ng dugo ng Kanyang anak na si Jesus. At yun ang huwag nating kalilimutan. Lalo tigit kapag sinusuot na natin yung kayumangging eskapularyo ng mahal na birhen. Yung brown scapular na yun, pagpapakita na tayo ay pagmamay-ari na ng mahal na birhen. Ito'y pagpapakita na handang-handa na tayong maglingkod sa Kanya. At alam nyo, kung siniseryoso natin ang ating debosyon sa mahal na birhen, hindi niya maaatim na ang naialay na sa Kanya ay magamit pa sa kasalanan. Kaya sana seryosohin din natin yung pag-aalay natin ng ating sarili sa Kanya. Yung consecration natin sa mahal na birhen, magko-consecrate na naman tayo ng ating bansa kay Mama Mary sa May 13. Sana tandaan natin na kasama ng consecration na yon ay yung matibay na pagpapasya na hindi na pagagamit pa sa kasalanan. Yung matibay na pagpapasya na hindi na mahulog sa kasalanan. Huwag tayong mag-alay ng isang bagay na balak nating bawiin pagkatapos. Okay? Huwag tayong mag-alay ng isang bagay na balak nating bawiin. Kapag inialay mo na, wala nang bawian. Kaya nga bago mo ialay ang sarili mo sa mahal na birhen, pag-isipan mo talaga, wala nang bawian to, wala nang talikuran ito, okay? Wala nang bawian, ang inialay ay inialay na. Siguro, itong mga araw ng paghahanda para sa national consecration sa May 13, siguro, kunin natin ang pagkakataon na talagang pag-isipan. Handa na ba akong mag-alay ng sarili ng walang bawian sa mahal na Birheng Maria? Okay? Sa araw na ito, handog, siyasatin natin ang ating budhi, ang ating kalooban. At kung makita natin na tayo ay nagkasala ng kasalanang mortal, ay magkaroon tayo ng matibay na pagpapasyang ikumpisal ito sa lalong madaling panahong pwede. At kung wala naman, ay pagsisihan at kapuotan ang makasalanang malalaki.
na nagawa natin sa ating nakaraan. Ang hakulatorya, maya't maya sa buong maghapong ito ay dasalin natin, Salve vinculo Reis, profer lumen cocies. Kalagan mo po ang tali kalagan mo po ng tali ang mga parurusahang makasalanan. Liwanagan mo po ang mga bulag. So yun ang panalangin natin O mahal na Birhen, kalagan mo ang mga tali ng mga parurusahang makasalanan. Liwanagan mo ang mga bulag. Manalangin tayo. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Mary, you shine continuously on our journey as a sign of salvation and hope. We entrust ourselves to you, O health of the sick, who at the foot of the cross were united with Jesus' suffering and persevered in your faith. Protectress of the Roman people, you know our needs, and we know that you will provide, so that as at Cana in Galilee, joy and celebration may return after this time of trial. Help us, Mother of Divine Love, to conform ourselves to the will of the Father, and to do what Jesus tells us. For he took upon himself our suffering and burdened himself with our sorrows to bring us through the cross to the joy of the resurrection. Amen. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from every danger, O glorious and ever blessed Virgin Mary. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessed Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit descend upon you and remain with you forever and ever. Amen. Magandang umaga. Magkita-kita ulit tayo bukas para sa ating Flores de Mayo.